Magandang araw mga sangkay, ito nga pala yung ating papalitadahan na pader. Na-layoutan ko na po siya kanina. Sa mga gustong matutong mag-layout ng palitada, meron po tayong separate video about yan. Ilalapag ko po yung link dito sa comment section, puntahan nyo na lang po at panoorin. Ganon din po sa paraan ng pagtatali ng tansi para hindi po kayo mahirapan. Ilalapag ko rin po ang link sa comment section, panoorin nyo na lang po mga sangkay. Bali naghalo na nga po tayo dito, ang mix ratio po natin sa isang semento, 5 balding buhangin na binistay at ang katumbas ng balde ay 16 liters. Bali kapag nagpapahalo po ako ng semento ay sabay-sabay ko na pong pinapahalo. Dahil saglit ko lang naman po yan ipapadyo. At syempre para ma-mix natin na maayos yung semento at buhangin. Then nag-proceed naman po tayo dito sa ating wall. Binabasa po muna natin bago tayo maghagis ng ating halo. Ang purpose po niyan para matanggal po yung mga alikabok na nakakapit doon sa ating mga hollow blocks. At maiwasan ang pagkaakapak ng ating palitada. After po natin mabasa yung ating pader, nag-proceed na nga po tayo dito sa ating pagpapalitada. Inuna po natin itong baba dahil napakakapal po ng ating papalitadahan dito sa baba. Pinondohan po muna natin siya mga sangkay para sa pangalawang hagod natin is konti na lang po yung ating ihahagod dahil nakapondo na po tayo ron at mas matigas na yung ating palitada ron sa baba. After nga po natin makapagpondo doon sa baba, dito na po tayo nag-proceed sa taas. Paulit-ulit lang naman po ito. Kung hindi po kayo marunong maghagis, pwede pong papahid. Yung sa akin po ang ginagawa ko po rito ay mix. Pwedeng hagis, pwede rin pong papahid. Kanya-kanyang technique lang po yan. Ang mahalaga ay matapos natin na maayos at maganda yung ating pinapalitada. After ko nga pong mabara itong ating pader, nag-proceed na po tayo doon sa ating pagbubuli at bumaba na po tayo dito sa ibaba. Para balikan yung malalim na area. Dito mga sangkay, ang paraan ko ipapahid na lang po dahil manipis na lang po yung ating fill upan. After natin mapahiran ay binabara na po natin siya ng ating pambara. Itong ating pader mga sangkay, rough finish lang po ito. Bali kapag tapos ko po siyang bulihin ng rodelang kahoy, pinapadaanan ko po siya ng rodelang bakal para lumubog po yung mga bato maliliit. Sa ganitong diskarte at pamamaraan mga sangkay, napakabilis po nating mapapakinis yung pader dahil nakalubog na po yung mga maliliit na gawa po ng rodelang bakal na ipinanghagod po natin. At mas magiging maganda ang texture ng pader. Kung gusto nyo pong gayahin yung ganitong paraan, bubulihin nyo po siya ng rodelang kahoy. After nun, hahagurin nyo po siya ng rodelang bakal. Then after 5 minutes, bulihin nyo po siya ng rodelang kahoy para maging maganda ang texture ng iyong pader. Maraming pong salamat mga sangkay. Nawa po natuto kayo sa simpleng video na ito.